What's up guys? Ayan, so sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat at salamat po Ama sa biyayang ipinagkalob niyo po sa amin araw-araw. Ayan, so ngayon nga po pala mayroon po tayong nire-repair na split type inverter. Ayan, binaba na po natin ang buong indoor evaporator coil at lilagyan po natin ng tubig ang batya at lilagyan din po natin ng pressure ang ating buong evaporator para makita po natin kung saan po nagmumula ang micro leak. Ayan, so nakita nga po natin sa parts ng U-bead niya, nagkakaroon po siya ng bubbles. So, yan po ang dahilan kung bakit nauubos ang refrigerant ng ating mga aircon. Doon po sa mga nagtatanong sa amin, ito na po ang sagot. Yan po ang dahilan kung bakit nauubos ang refrigerant ng ating mga aircon. So, after nga po natin ma-repair, no, plinasing na rin po natin yan, yung ating buong indoor evaporator para malinis na mabuti ang kanyang pipe sa loob, no? At para hindi po magkaroon ng bara doon sa mga coil, no? O para malinis na mabuti yung ating buong coil. At ito na nga po, isi-set up na po ng ating magiting naka-partner dito sa kwarto at kung saan naka-set up ang kanyang indoor unit. Ayan. So muli po kami nagpapasalamat sa patuloy nyo po na pagtitiwala. Hatid po namin sa inyo ang maayos at malinis na serbisyo. Sa mga nais naman po magpa-home service and repair or mag-avail ng brand new unit, pwede nyo po kong message sa aking Facebook. Complete na po ang ating details dyan. At syempre, baka pwede naman po pa-like and share, follow po sa aking Facebook at para naging updated po kayo sa mga videos po na ating gagawin. At ngayon nga po, pupunta tayo dito sa end ng ating evaporator coil, no? At para malalayan natin ang copper, ayan. So nalalayan natin ang copper para maiwasan po natin na hindi po yan mayupi. Pag once po kasi na mayupi yan, magkakaroon po tayo ng problema or hindi po nakakadaloy ng maayos ang ating refrigerant. So magkakaroon po yan ng error, no? So ito po kasi ang error na check natin dito is F3, no? So ngayon, yun po ang dahilan kung bakit natin binaba ang unit. So hindi po lahat ng F3, no, ay sensor ang mga dahilan. Minsan sa ganitong brand nagkakaroon din po ng problema sa refrigerant. Ayan, so after po natin na-connect at na-flushing na po natin ang buong copper pipe yan papunta doon sa ating outdoor unit. Ngayon naman po, no, nakaset up na po ang ating vacuum sa outdoor unit. Pupunta po tayo doon, no, at tayo naman po ay magbabacuum. Ayan. So, hindi ko na po naipakita ang ating pag-flushing ng ating copper pipe. Dahil nga po medyo may kataasan ang ating outdoor. Wala po tayong ladder at wala rin po maghahawak ng ating camera. Ayan. So, antabay lang po tayo habang tayo ay nagbabacuum, no? Ang ating magiting na kapartner nasa loob, nagbabalot ng aerotape doon sa ating rubber insulation or cover pipe para maiwasan po natin na hindi po magkaroon ng water leak. Ayan po, ganyan po kataas ang posisyon. Diyan lang po ako tumatapak sa may precast na po na yan at wala ho maghahawak ng ating camera. Kaya nga po hindi ko na napakita ang ating pag-flashing. At ito po ang ating dala na refrigerant at torch yung kagamitan natin sa ating pagre-repair. So after po natin mag-vacuum, no, magpapartial po tayo magkarga ng refrigerant at syempre tuloy-tuloy na po tayo na magra-run test, no, hanggang sa ma-pull na natin ang refrigerant ng ating unit. Ayan, so nakalagay naman po dito sa outdoor kung ilan lang ang refrigerant na pwede natin ipasok. At ito na nga po after po natin na full charge, no. Oh. Ayan, so good running condition na po itong ating outdoor unit. At iyan po ang posisyon natin dyan. Sobrang taas po talaga. Kaya hindi ko po napakita yung ating pagpa-flashing. At anyway, nagawa naman po natin ng maayos. At ito po yung ating magitan ka-partner. Pinapaayos lang po natin ang drain dyan para hindi po magkaroon ng water leak. Ayan. So, pupunta naman po tayo sa loob at double check natin kung malamig na ang kwarto. At syempre, ito turn over na po natin sa ating minamahal na customer. At ito na nga po, malamig na po dito sa kwarto. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming